Bakit tumigil ka sa pagtuturo ng PBA players? Yan ang madalas na tanong sa akin. Taong 2014 na nag-umpisa ako magkaroon ng experience na magturo ng isang PBA player. At simula nun ay nagtuloy-tuloy na hanggang sa umabot sa isang buong team na ang ine-ensayo ko. Ang makapagturo ng professional player ay isa sa mga pangarap ng isang trainer. Kaya ang daming nagtataka kung bakit ako tumigil sa pagtuturo sa mga PBA players. Kaya sa vlog ngayon ay muli kong sasagutin ang katanungan na yan. Pag-uusapan natin kasi dami nagtatanong sa akin bakit tumigil sa pagtuturo ng mga PBA players, Coach Mav. So sa vlog na to, sa mga hindi pa nakakalam, explain ko kung bakit ng mas detalyado. Pero ensayo muna tayo. Parang huli kong turo ng PBA 2018 nata yan, or 2017. No, 2018 ang huli kong turo. Kasi yun yung taon na nag-stop si, alam, pagkakatanda ko si Saito, si Christian, si Jolo, tsaka si Gerard. So, nung nag-start ako mag-vlog, yun yung time na nag-stop si Jolo. Siya yung madalas ko kasama nun. And yun, na-realize ko na wala akong time na nabibigay masyado sa kanya. Kasi after niya mag-stop, parang sumunod sila Christian, sila Saito. So parang siya yung talagang una kong madalas kasama nung time na nag-start ako mag-vlog. So, nung time na yun, napansin ko yung oras ko. Siyempre pag bumiyahe ka, going to the venue, pagtuturuan mo ng PBA, siyempre it takes time, traffic. Siguro papunta 1.5 or 2 hours, tapos pabalik, ganun din yung oras. So mga umuubos ako ng 3 to 4 hours, biyahe pa lang. Plus of course, yung training na gagawin namin with the PBA, siguro mga 2 to 3 hours. So umuubos ako ng mga 6 to 7 hours a day. Pag uwi ko, minsan napapansin ko hindi ko nabibigyan time yung mga estudyante ko. Kaya nag-decide ako mag-stop, magturo ng PBA. So guys, di ko naman sinabi na hindi ko pangarap magturo ng PBA. Pero kasi nung time na yun, alam naman natin kung sino yung syempre mas nangangailangan. PBA is already PBA. Mag-improve sila or hindi. Kahit pa paano nasa highest level sila ng basketball dito sa bansa natin. So at that time, I needed to think kung ano ba talaga yung mas kailangan ko bigyan ng oras. And ano yung mas magbibigay ng fulfillment sa akin sa ginagawa ko. If ever magawa ko yung isang bagay na talagang alam kong started from scratch, na alam kong grassroots, basically, mas pinili ko nga yung mga estudyante ko na syempre, nag-stop sila ng school for 1 year. Binigay nila yung time and kumbaga sacrifice para makapag-ensayo sila. So I had to give them back what they deserve because of the sacrifices na binigay nila. That's the time na give up yung pagtuturo ng basketball, ng PBA players. Kasi that time, sobrang dami ko na handle na PBA players from different teams. As in, tuloy-tuloy, dami tumatawag sa akin. Pero, yun nga, at the end of the day, kailangan ko alamin kung ano yung mas magiging fulfilling for me after ilang years. Kapag ito yung pinili ko ba, or ito yung pinili ko, and ano yung mas magbibigay ng purpose sa akin. Mas nakita ko yung purpose ko dun sa mga nag-uumpisa pa lang, purpose ko dun sa mga nangangarap, purpose ko dun sa mga hindi pa nakakarating, na mas mabigyan ko sila ng time kasi alam kong pag nakarating sila dun, mas magiging fulfilling sa kanila and sa akin. Dun ko tinignan ko ano ba talaga yung purpose ko, why I stopped kumbaga playing when I was in college. Nag-decide ako magturo and hindi ko sinabi na hindi ako nag-enjoy at talagang pinangarap magturo ng PBA, pero iba lang talaga yung fulfillment kapag yung naturuan mo nakapunta ng PBA compared dun sa ang tinuturuan mo is andun na sa PBA. So guys, kung
babalikan ko yung time na nag-decide ako. I think it was really worth it kasi like for example si Jolo with the true focus na meron siya ngayon, sobrang nakaka-proud. Kinahandle niya of course players na naglalaro pa sa ibang bansa, di ba? Sobrang nakakataba ng puso from here where he started. Talagang tinrabaho niya yun. He had this foundation, this mentality to conquer his dreams. It looked impossible at first, pero going forward, andito na siya ngayon. And Christian, playing for MPBL, isang water boy nung high school na sabi nga niya, parang wala siyang pupuntahan, di ba? So, marami pa kami kailangan trabaho ni Christian, pero ang proseso naman hindi natatapos. Even Saito, nung time na yun, going back, nagkaroon siya ng school, nag-try out siya dahil sa ensayo na meron kami. Natanggap siya, yun nga lang, full-blooded Japanese si Christian. So, hindi siya Filipino citizen, kaya considered import siya, kaya hindi siya natuloy. Pero if I'm gonna look forward ngayon, sa panahon ngayon, kung ano yung naging decision ko before, it was really worth it. Kasi syempre kung sa iba, syempre kung baka no-brainer na yun, hindi na yung pinag-iisipan PBA or yung mga kasama ko sa bahay, diba? PBA is PBA. When it comes to business side, promotion ng camp, Mavs Romel Basketball, mas makatulong talaga yung PBA. Syempre kasi pag nakita yun sa videos, mas gusto nila mag-train sa Mavs. Business side talagang, syempre kung isipin ko yun, PBA talaga pipiliin ko. Pero if I'm gonna look at the purpose, kung ano yung mas magbibigay ng fulfillment sa akin, inisip ko mabuti, yun talaga yung mga estudyante ko, yun yung mga bata na nangangailangan, and mas fulfilling pag sila yung nakarating dun sa gusto nilang puntahan, PBA man yan, or like for example si Jolo bilang skills trainer, nagkaroon siya ng sariling camp which is True Focus. It's more fulfilling for me na sila yung binigyan ko ng oras. I'm not saying na hindi ko pangarap magturo ng PBA. Anyone, kahit sinong trainer din sa Pilipinas, pangarap magkaroon ng estudyante na naglalaro sa PBA, syempre. Pero there are these moments na talagang minsan kailangan mong harapin kung ano talaga yung purpose sa binigay sa'yo. And the reason why I stopped playing when I was in college is because gusto ko talagang mapagbigay ng time and effort, makapagturo dun sa mga nangangailangan, sa mga gustong makarating, sa mga gustong gumaling. So, kung yun yung purpose kung bakit ako nag-stop maglaro, parang hindi ko siya nakita dun sa pagtuturo ko sa PBA. Kasi nandun na sila Andun na sila sa highest level of basketball. Andyan man si Coach Mav or wala, andun na sila. Gagaling na lang sila, mas magagamit nila sa improvement nila. Pero, kumbaga, hindi talaga niya nasa-serve yung purpose kung bakit ako nag-stop maglaro. And yun yung reason kung bakit mas pinili kong mag-stop magturo sa mga PBA players, because of course, it consumes time, consumes energy. Minsan uwi ako bahay, pagod na ako, hindi ko pa natuturuan yung mga taong nag-stop ng school para lang mag-train sa Mavs. Hindi kami makakapag-ensayo. At the same time, na-feel ko, nakaka-guilty rin, di ba? Nag-sakripisyo sila, school nila, sinakripisyo nila para makapag-ensayo sila. And then uwi ako ng pagod, galing sa traffic, galing sa turo. So, I really had to, kumbaga, check kung ano talaga yung mas kailangan kong gawin dun sa dalawa. So, isa rin gusto kong advice siguro sa inyo, if andito kayo sa sitwasyon na kailangan nyo mamili, parehas yung gusto, pero you have to choose. Advice ko, you choose one kasi mas magiging productive ka, mas magkakaroon ng results, mas mabibigyan mo siya 100% focus, effort yung bagay na gusto mong kunin kesa dun sa dalawang pinagsasabay mo. You might end up losing both. So, nung time na yon, I chose one. Kailangan ko talagang mamili and alam ko sa sarili ko kung ano yun. Business side, yung talagang makakatulong sa akin financially, PBA players. Pero yung fulfillment, kung ano ba talaga yung purpose mo and alam mo kung ano yung binibigay sa'yo na mission dito. Sa, syempre, maikli lang buhay. Pero kung ma-maximize mo yun, mas magkaroon ng kabuluhan yung pag-stay natin dito while meron pang pagkakataon. Yun yung mas pinapahalagaan ko. So, kaya ko to na-share sa inyo kasi marami sa inyo yung nagtatanong. Pero, bukod doon, marami sa inyo yung gusto kong matulungan na pagdating sa decision making, you choose one. Kasi kung pinili ko yung PBA no, hindi ko pinili to, hindi ko na rin naman alam kung ano mangyayari dito sa kabilang side. If ngayon pinili ko to, hindi ko na rin naman alam kung ano mangyayari kung pinili ko yung pagtuturo at pag-pursue ng PBA players. Kumbaga, you will never know. Hindi mo na rin naman alam kung ano mangyayari on the other side. You just have to choose one and put your 100% time and effort. Yung sarili mo, consume yourself with that environment hanggang sa makita mo yung resulta. And you will never regret. So, yun lang. Kaya ako to ginawa tong vlog na to is because gusto ko ma-inspire kayo. Masagot yung tanong nyo at the same time, matulungan ko kayo baka kahit papano sa decision making na mga gagawin nyo sa buhay nyo. And when you decide, make sure yung decision na yung paninindigan nyo and talagang tatrabahuhin nyo. Because when you decide and hindi mo naman talaga 100% ibibigay yung focus mo dun sa decision na ginawa mo, it's going to be useless. Decide lang kayo guys. Just pick one, heads or tails. Kung anong pipiliin mo sa dalawa, just go with it and put your 100% time and effort. I believe magugustuhan mo yung resulta nun, most especially kapag hindi mo sinortcut yung mga proseso ng pagdadaan.